Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumayin niyo lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang Reckoning of Times, the series, episode 54. So Genesis chapter 29 verse 34, isinilang si Levi. At saka sa Genesis chapter 30 verse 6, isinilang naman si Dan. Ngunit dito ay magkasabay silang isinilang dahil sa ang 7 taon ni Jacob ay 12 na ang kanyang mga anak. Pero saka na muna yon. Si Jacob dito ay 49, si Isaac ay 109. Dahil ang pagitan ni Isaac at ni Abraham ay 100, so dapat 209 si Abraham. Ngunit namatay si Abraham sa edad na 175 at wala na si Abraham. Si Iber ay buhay pa dito, 434. 53, ito yung previous topic ko noon na si Iber ay 433, si Isaac ay 108, si Jacob ay 48. Sa taong 2057 year count, katumbas ng 1943 BC. I-add lang itong year count at BC. Ito yun ang 4,000 year count BC. Ito sa episode 53, 48 si Jacob. Episode 54, 49 si Jacob. So 1 year lang. Kung kaya dito, 1 year lang ang gap dito. Nabigyan ito ng another episode dahil sa meron itong mga nakasulat na sa mga nakasulatan, mga passages. Kaya lahat dito ay plus 1 sila hanggang dito sa year count. So 433 plus 1, 434 si Iber. Si Isaac na 108, 109 na dito plus 1. Si Jacob na 48 plus 1 is 49. At dito naman si Levi and Dan ay sinilang dito sa episode 54. Sa taong ang previous na 2057 plus 1 is 2058 year count na siya. At ang BC na 1943 minus 1 is 1942 BC. Ang pag-add naman nito, ang year count at BC is ito 4,000 din. 2058 plus 1942 is 4,000 year count BC. Dahil dito sa chart of generation table na si Jacob dito ay 48 na isinilang si Simeon. Ito sa episode 53. So kaya ang episode ngayon ay ang isinilang si Levi at Dan. Dito sa episode 54, 49 na si Jacob dito. Kaya kailangan makuha na ang story dito ni Jacob. Umalis siya sa Kanaan noong 40 years old. Dahil ang sinabi doon sa Genesis chapter 26 verse 34, si Esau ay 40 years old na nakapag-asawa ng dalawang Kananiya. Ngunit ito ay nagpapahirap ng kanyang inang si Rebecca. O kaya sinabi ni Rebecca kay Isaac na dapat si Jacob ay hindi mag-asawa ng Kananiya kung kaya pinapunta niya ito sa Mesopotamia ng kanyang kapatid na si Laban. 40 siya nung umalis sa Kanaan. Naglingkod siya ng 7 taon para kay Raquel sa Genesis chapter 29 verse 20. Pagdating ng 7 taon ng kanilang usapan ni Laban ay nagpahanda ng malaki si Laban at nalasing siguro si Jacob. Noong gabing iyon ay hindi alam kung sino kasiping, ibinigay ni Laban si Leah. Ngunit hindi ito alam ni Jacob. Kinabukasan nalaman ni Jacob na ang kanyang kasiping ay si Leah. O kaya kinumpronta niya si Laban. Bakit ano ganun nangyari? Ang gusto niya ay si Raquel. At ang sabi ni Laban na hindi uso dito sa aming kaugalian na ang nakakabatang kapatid ay mauna sa nakakatandang kapatid. Kaya kung gusto mo, 1 linggong pagdiriwang patapusin mo natin ito at ibigay ko sa iyo si Raquel kung maglingkod ka pa ng 7 taon pa. So nung time na yon na may kaganapan, 47 na si Jacob na naglingkod siya ng 7 taon para kay Raquel, ngunit ibinigay si Leah. 47 si Jacob. So nung matapos ang pagdiriwang ng 1 linggo, ibinigay din si Raquel. So dalawa na ang naging asawa ni Jacob. Si Leah ay ibinigay din ang alipin niya si Silpa, ibinigay ni Laban sa kanya para maging alipin. At pagkatapos ng 1 linggong pagdiriwang, ibinigay din si Raquel kasama ang aliping si Bella. So nagiging dalawa na ang asawa niya at ang mga aliping asawa dalawa din. So naglingkod pa siya ng 7 taon pa. Kung kaya sa 7 taon, 12 ang naging anak ni Jacob. 7 taon lagi 12. Kung kaya ito yun ang una, sa unang asawa niya, si Leah, ang anak niya si Ruben, si Simeon, si Levi at Judah, 32, 33, 34, and 35.
dahil hindi pa nagkaanak si Raquel, ibinigay din ang kanyang aliping si Bella kay Jacob para maging asawa, para mag-anak ito para sa magitan niya. So, ibinigay niya si Bella, nagkaanak naman si Dan at saka si Naphtali, Genesis chapter 30, verse 6 and 7. At nung di na magkaanak si Leah, ibinigay naman ang kanyang aliping si Silpha. O kaya, ito nagkaanak si Silpha, si Gad at Aser, si Gad at Aser. At nagkaanak na si Leah uli, si Isakar, si Bulon at Dina. At sa kaulihay, nagkaanak din si Raquel, na isang lalaki ng pangalan Jose. Dito na ang story dito na nagpaalam na si Jacob kay Laban para umuwi na ng Kanaan. Dahil gusto niya ang kanyang mga araw ilaan sa kanyang dalawang asawa. At dito na ipanganak na si Jose. At nakiusap dito si Laban na ayon daw sa kanyang panghula na pinagpala siya ni Yahweh sa pamagitan niya, kung kaya magsabi lang siya kung magkano ibayad sa kanya at babayaran siya. Nagsabi ni Jacob, hindi akong papabayad sa iyo, ganito na usapan natin. Ang lahat ng bisiro na itim ay akin na at ang mga tagpian ay sayo na. At pati yung mga tupa. O kaya, nung araw na iyon, ang mga katulong ni Laban kasama ang kanyang mga dalawang anak ay pinapunta niya sa bukid at kinuha na ang lahat ng mga tagpian at ang mga bisirong kambing na tagpian at ang mga tupa kinuha na. At ang maiwan ay kay Jacob. At lumayo sila ng pagkalayo-layo, 3 araw na lalakbayin kasama si Laban. Kaya iniwan nila si Jacob nang walang-wala pa. Kaya dito, nung nagpaalam dito si Jacob ay isinilang na si Jose. So sa 47, ipinanganak si Ruben. So 12 ang anak, so pang 12 si Jose. 47 plus 7 is 54 sa 7 taong paglilingkod pa. Kaya nakiusap pa si Laban na maglingkod pa siya. Umabot pa ng 6 na taon dahil sa 54 plus 6 is 60. Ang sabi sa Genesis chapter 31 verse 38 na 20 years na naglingkod si Jacob kay Laban, 14 sa dalawang asawa at 6 sa mga tupa, kung kaya mga kawan, kung kaya 20 years na naglingkod siya. Nagumpisa siya maglingkod ng 40 years old plus 20 is 60 years old, kung kaya umalis siya sa Mesopotamia ng 60 years old, 20 years old ang kanyang paglingkod. Kung kaya dito ang mga kaganapan, ang topic ngayon ay dito lang sa si Levi at si Dan ay sinilang. Ito ang si Levi at si Dan sa taong 2058, katumbas ng 1942 BC. Ito yung episode 54. Ito yung episode ngayon. Itong Reckoning of Times, episode 54. Para madaling maunawaan ang mga bagay-bagay dito, gumawa ako ng chart para madaling maunawaan ang kanilang, kung kailan sila isinilang ang kanilang mga ama hanggang dito sa kung anong taon sila isinilang. Kung kaya dito ang ginawa ko. Si Ruben ay isinilang noon noong 47 si Jacob, at ng 48 si Jacob, isinilang naman si Simeon, ang previous topic. At nung 49 naman si Jacob, isinilang si Levi at si Dan. Ito na ang magkasabay dahil ang sa 7 taon ay 12 ang anak ni Jacob. Kung kaya meron ditong 4 na magkasabay, si Levi at si Dan, Judah at Naphtali, si Gad at si Isakar, si Aser at si Zebulun. Tapos si Dina. Nung may panganak si Joseph, nagpaalam na si Jacob kay Laban na uwi 54. Si Jacob ay 54 at isinilang si Joseph. O kaya ang topic ngayon ay dito pa lang sa 49 si Jacob nung isinilang si Levi at si Dan. Ito yun ang 54 sa taong 2058, 1942. Ito siya ang 2058 year count, katumbas ng 1942 BC. Itong chart na to ay applicable ito hanggang sa pag-alis nila sa Ehipto
Nung 80 years old si Moises. Dito naman sa baba, yan sila Moises naman. Dahil ang generation sequence mula kay Father Adam hanggang kay Jacob is 22 generations. At mula kay Jacob, anak niya si Levi. Si Levi lang dumugtong dito na may story sa Bible. Si Levi and then si Kohat, si Amram at Moises. At nag-divert ito dito kay Judah, kay Jacob to Judah. Meron siyang generation sequence, ngunit wala siyang time sequence dahil ito ay summarize hanggang sa pagkatapon ng mga Israelita sa Babylonia sa 590 or 586 or 590 BC. At ito naman ang 9th day structure. Ang 9th day structure, ito yung 9th day or 9,000 years mula ng paglikha. Dahil sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 8 na isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa tao. Ang mundo, ang sanlibutan ay nilikha sa 6 na araw. So, sa 6 na araw, ito yung 6,000 years. Ito yun ang year 1, 2, 3, 4, 5, 6. Every day is 1,000 years. So, 6,000 years. At ang bilang ng mga taon ay nag-umpisa dito sa 7th day nang matapos ng likhain ang sanlibutan. Nung nagpahinga na ang Diyos, nag-umpisa nang mabilang ang mga taon. Ngunit ang 100 years ni Father Adam ay nabibilang sa 6th day dahil sa 6th day pa lang ay nilikha na si Father Adam. Ayon dito sa 6th day, ito na ang panahon ni Father Adam ay dito na sila. Sa 9:30 sila ay nagbumagsak. At ang sabi doon na sa kaparehong araw, kung kainin mo ang bunga ng kahoy na pinagbawal, ay mamamatay ka sa kaparehong araw. At ang binanggit dito, ang kamatayan ni Father Adam ay sa 9:30 sa 7th day. Another 1,000 years, saka pa siya namatay. So, dito, dahil sa sabi na kaparehong araw siya mamatay, dito pala sa 6th day to 9:30, dito pala siya bumagsak. At nilikha siya noong 900. So, sa 900 to 1,000, ito yung 100 years. O kaya ang 100 years ni Father Adam ay nabibilang dito sa 6th day. At nung siya ay 130, isinilang si Father Seth. Dito na sa ang bilang sa 7th day na ang 30 ni Father Adam, 130 si Father Adam, isinilang si Father Seth. Ang 30 lang ang mabibilang sa 7th day. Ang 100 ay bilang na sa 6th day. O kaya ito na nagmula ang mga bilang dito sa starting point na ito. Ngunit nag-overlap ito ang 30. Dito muna nag-umpisa sa panahon ni Father Seth nung siya ay isinilang hanggang sa kanyang 105. Kaya ang lahat ng bilang ay plus 30 dito. O kaya dumaong ito sa 1 to 4,000 na ang 4,000 ay sasaluin ito ng 1 AD. Kagaya ng mga unang nabilang ko na ang 4,100 ay nag-overlap siya sa ang 4,100 ay dito bumabagsak, ang 1 AD ay dito kaya hindi siya tumutugma. O kaya ang ginamit kong bilang ay ang 1 to 4,000. Pagdating sa 4,000, sinasalo siya ng 1 AD hanggang sa mayroon tayong kasalukuyang taon, ang 2023. O kaya ito na ang mga ginagamit na sa mga pagbibilang. Ito ang 7th day, ito ang 8th day, ito naman ang 9th day. At ang topic ngayon ay dito lang sa 2058 year count, katumbas ng 1942 BC. Na si Dan ay, Levi ay isinilang, at si Dan, 49 years old si Jacob. Sa pagbabangga ng mga taon, ito yung ang previous topic na 2057, ito yung si Eber ay 433, si Isaac ay 108, si Jacob ay 48, si Simeon ay isinilang sa Genesis chapter 29 verse 33. Ito yung episode 53, the previous episode. Ang topic ngayon ay ang episode 54 na ang previous year count ay 2057 plus 1 dahil isang taon lang ang gap. So, 2058. Dito sa 433, 434 na siya. Ang 108, wag naging 109. Ang 48 naging 49. Si Levi at si Dana dito ang sinilang sa Genesis chapter 29 verse 34. At ang taong 1943 katumbas ng 2057. Year count 1943 BC. Bawasan ng isa,
para makuha ang bilang ng mga taon pababa from 4000 to 1 AD, so 1942 BC. Ang 1942 BC, katumbas ito ng 2058 year count. Kaya ito na ang pagbabangga ng mga taon. Na si Ruben ay isinilang ng 47 si Jacob, 48 si Jacob, isinilang si Simeon, 49 si Jacob, isinilang si Levi at Dan, 50 si Jacob, isinilang si Judah at si Naphtali. Ngunit ang topic ngayon ay dito pa lang sa 49 si Jacob. Dito pa lang. Ito ay 434 si Iber. Ito sa taong 2058, katumbas ng 1942 BC. Pansamantala kung nang tapusin ang mga bahagi nito, sumayin niyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang mananubos ng sanlibutan. Amen at amen.